panel for any of your questions, clarifications. May insights po ba tayo from our presentation, presentation for today? Commentaries? Ako na tao. Yes, ma'am. Yung question ko lang po is curious na kung yung pagkan ng dugo sa bukid bago magtalim is pa rin ba? Ginagawa pa rin? Yung ginagawa pa rin po. Yan po question ay kay Ma'am Marife at sa kay Ma'am Ariel. Kung ginagawa pa rin po yung pag-spread ng dugo to prepare the land for planting. Okay po. I mentioned in the video that nowadays, hindi na po yung ginagawa. Kasi po, yung Sulong community po ngayon, some of the elders already became Christian. So, they deviate from that culture, which is Panfula. And it was already strengthened as well when the pandemic came. So, because of the health protocols like that, so they did not apply now in doing the agricultural tradition po now. Pero specifically, hindi ko po alam kung kailan siya nakat. Basta lang po, yung pagpunta namin doon, hindi na ganon nila ina-apply. Ano na lang sila, they're praying, but not with the chicken and the pig. Parang yung ceremony ng pag-cut ng pag-prepare, pag-cut ng eggs, saka even, di ba po kapag chicken, they usually do it for the root crops, and for the pigs, they usually use that for doing that for the grains or the rice planting po. Ayun. So, two factors. They became Christian and due to pandemic po. Nung COVID-19 po. So, yan nasagutan tanong ni Ma'am. Ano pong pangalan? Ma'am Nelly, salamat po sa inyong katanungan. So, again, yun ikinalulungkot natin, pero yung tradisyon ng ating Alangan tribe na pagpe-prepare ng land by putting blood into the crop. So, na-stop siya kasi two factors, di ba? Naging Christian, yung tribe itself, and then yung pandemic. So, lahat naman talaga na-apektuhan ng pandemic, hindi lang talaga yung health natin, hindi lang yung mortality rate, yung health scare, yung mismo kultura ng Pilipinas and ng buong mundo in general talagang nabago. And ayun, nakakalungkot nga, as Pinoy nga ni Ma'am Marife, isa yung kultura ng Alangan tribe on preparing the root crops through using the blood sa isa sa mga nawala. Yan. Ma'am Nelly, thank you po. Questions? Open. Yes, ma'am, ang pangalan po. Ma'am Jaran po. Jaran. Ma'am Jaran, yes. Yes, ma'am. Okay, Ma'am Jaran. I curious ako kasi kanina I saw the dragon, ma'am, doon sa dragon. Tapos meron yung si Sari Manok. So, kasi yung dragon is a Chinese mythical character, tama po ba? Also, with that presence ng character na yun, ma'am, is there a Chinese influence on the people sa Marawi? Kasi tinanong ko yan during my research. Ang sabi nila, kasi doon sa Sulu daw, kasi naglalakbay din sila sa Sulu. Merong tinatawag doon na sea serpent. Sea serpent. And tapos yung kuha nila na may mga myth kasi ang Marawi na tinatawag nilang Naga. And tapos ang identity ng Naga is like a dragon. So, significant din sa kanila yung animal na yan. Kaya hindi mo masasabing sea serpent kasi yung lake lanaw, hindi yung sea. Yes, Tapos yun. Opo, mama. Lake yun. Pero hindi makikita to clarify you, hindi makikita ang dragon or naga sa lake. Nakikita yun sa mga kahoy ng Marawi kasi noon lasang yan, forested talaga yan. Meron silang makikitang dragon. So, ang ni Dr. Saber,
yung one of my mentors, ang sabi niya, yung dragon na sinasabi nila, yung sa mga bakunawa ba, yung ano, oo, yung Disney. yung malaking lizards, ang tawag doon? Bayawak. Bayawak, oo. Oh, tsaka ina-elaborate nila kasi with artistic Artistic offer. yes. Oo, ina-elaborate lang. Pag yung nagkano ng Maranao, kasi lumas din yung iba, kung nakapunta sila sa sulong, Yes. sabi si serpent, hindi yan si serpent, naga yan. At ang ibig sabihin ko ng naga is Dragon. Dragon. Dragon in English. Is bayawak. From Bayawa. From bayawak. Elaborated lang dun sa kanilang culture. Thank you, ma'am. Ma'am, thank you po sa tanong and sa pagsagot po, Ma'am Janet. Questions pa po? Yes, sir. Sir, ang pangalan po? Angelo po. Sir Angelo. Para po kanina. Kay Ma'am Mari, Putos Game. Ma'am Maribel, Ma'am Area, sa inyo po ang katanungan.